Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame for Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang, ang gusto mo makakuha natin para sa personal reading, for the details is mag-connect po kayo sa aking FB Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen para hindi na kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading, kunin mo lang sa'yo, titapan na hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning, para maging okay ang inyong path. Siyempre, i-reverse nyo ha, i-reverse nyo. Try to analyze and reverse. Hindi po agad sinabi ko, ay nako, ganito, ganyan, may tao mangloloko sa'yo. Hahayaan mo siya. Hindi ka iiwas, diba? Kailangan mo i-reverse yun para hindi maganap. Kaya nga, nasabihin ko yun, no, para magkaroon ka ng idea. Well, it's your choice. Okay, you will be taken care of in a difficult time. May mga sitwasyon ka nakakaharapin, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, na medyo siguro magiging difficult ka, ganyan. May mga tungkod ba kayo? Yan, pwedeng nahado yun sa point namin, mga buhol-buhol na sitwasyon sa iba sa inyo, yun na nakikita ko sa inyo, or kung ano mang difficult na sitwasyon na darating sa'yo, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pera, pwedeng sa physically, no? Kasi tungkod to eh. Yan, or pwedeng sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. And basket, recognition, reward for merit. May mga recognition na magaganap o mangyayari. Maraming ibig sabihin kasi when it comes to recognition, ano, pwede mga parangal, pasasalamat, achievement, or kung ano man yung mga blessing, no? Also, this a blessing kasi ito eh. Yan, may mga reward, may mga gagawin ka na may mga reward kang matatanggap, no? Malaki man o maliit yan, o kung ano man yan, pera man yan, trophy man yan, or pagkakakilanlan man yan, kung anong paano mo siya, ano, no, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. And syempre, have the dolphin, is a free will, mga paglaya sa isang sitwasyon, ano, sa rakit ako to, or nahandun yung point na gagawin mo yung gusto mong gawin into your life. Kumbaga, wala kang pakialam kung anong sabihin ng iba, pwedeng nahandun sa point na yun. And when it comes sa iba naman sa'yo, it's just a financial gain. Congrats is coming from something you did in the past. Ibig sabihin, may mga gagawin ka na marireceive mo ito. Halimbawa, meron kang ginawa in the past, ang daming palagi kang pumapasok, di ba? Naging good term ka, naging good yung situation sa trabaho mo, bibigyan ka ng bonus, o kaya naman is ang dami mong overtime, di ba? O kaya panggabi ka, then you will receive it. Kaya magkakaroon ng financial gain, di ba? Basta kumbaga parang ano to, what goes around comes around, nando sa point na yon, no? Also, there's a hope, the sun, ang nakita ko dito, mga success ito eh, success, paglaya or success sa isang sitwasyon sa buhay mo. O, so parang wala ka rin pakialam dito, no? Kung titingnan ko siya, parang wala kang pakialam sa paligid mo. Yun ang nakikita ko dito. Uy, mag-ingat ka na lang there when it comes to a broken ring. Either sa romance ito o sa business. Dito sa sitwasyon is, may mga sitwasyon na either i-delay, ipagpapaliban, or may mga pangako na hindi matutupad. No? Or mga commitment na hindi magsasucess, mga dealing na hindi magsasucess, connection na hindi magsasucess, mga ganyan. Mga, kung ano man yung magbo-broke sa'yo, no? Sa iba, sa inyo. Sakit ba paa nyo? Makalamnan, buto-buto, okay ba kayo? Okay, we have the carrot, opportunity or windfall. Congratulations, kasi there's an opportunity na darating sa iba sa inyo. No? Yan. Parang handito yung harvesting time. May magpupunla ka sa isang sitwasyon and you will harvest it. No? So, ang sinasabi dito. Mahilig ba kayo sa carrot? And do not back down from the opposition. Okay. Related ba kayo kay, meron ako nakitang Aries. There's a big victory in some endeavors kasi na magaganap sa'yo. And then, Taurus also, no? Baka related ka sa kanila.
And syempre, nandito ka sa sitwasyon mo na you show your strengths sa ibang tao, no? Pero deep inside, iba ka when you come inside, no? Iba yung personality mo, iba yung ikaw, ganun. Pero ipapakita mo sa harap ng tao na ganun ka, no? Sa iba, malakas ka, focus ka, handun yung katatagan mo, handun yung tibay mo, kumbaga, no? Kumbaga nagkakaroon ka ng controlling when it comes sa iyong sarili, no? Sa ibang sitwasyon, sa ibang aspeto ng buhay mo. And we have the bind. Seek out information that will help you. Nandun yung situation na maaring may mga aaralin ka this time, kisiya sa atin, aalamin na pwedeng makatulong daw ito sa'yo, o mga something want to recover, mga ganun sitwasyon. May mga sisiyasatin ka or pwede rin na maghahanap ka ng katotohanan or kinakailangan, sinasabi dito, na pwedeng makatulong sa iyo. Kung sa relasyon ito, gawin mo yon. Kung sa pera ito, gawin mo rin yon para hindi ka rin maloko, di ba? Kung ano man yan, nandun yung point na yon. O kaya nandun yung point na kung titingnan ko si Bull, tsaka si Vine, may tao dito, either ikaw ito may tao kasi na inaalam niya yung anong meron sa iyo. Yun na nakikita ko. Or ikaw ito sa kanya. Either pinag-aaralan ka niya o inaalam niya, sinisiyasat ka niya, sisiyasat siya, or ikaw in some aspect of your life. Period of frustration, lesson to be learned. Ibig sabihin is when it comes to buying, tsaka ito, tsaka si Bull, andun yung point na magkaroon ka ng reflection from the past situation, kung ano yung mga bagay na nangyari sa iyo, na nagkaroon ng frustration, at ito at bumunot ka doon ng sitwasyon na matututunan mo. Kasi may mga matututunan ka raw sa mga nakaraan sa buhay mo na yung makapagbibigay sa iyo, being a bull, no? Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo. Or may mga darating pa na mga frustrations sa buhay mo na matututo ka na or matututo ka pa, no? Kasi habang nabubuhay naman tayo, nag-aaral at patuloy tayong mag-aaral talaga at magsisiyasat, no? Hindi tayo hihinto hindi magi-stop yung buhay natin hanggat nasa 3D world tayo. Kasi ang 3D world kasi is ang school. Ito yung ating paaralan. Alam mo, ito yung kung hindi niyo lang alam ito yung paaralan natin. Dito tayo matututo. Dito tayo mag-aaral. Dito tayo mag-grow. Then after nun, pag nawala na tayo sa buhay, yun yung the real world na pupuntahan natin. No? Yun. But still, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan may mga point na mapag-aaralan natin. Okay, we have the scissor. Disappointment in some up here. Magkakaroon ng mga disappointment. No? Pwede makaka-receive ng information, may tao makipag-communicate sa iyo, may mga gagawin o action ka, o decision na pwedeng ma-disappoint ka doon, or pwede rin na may mga tao na kaalam mo kung sino, hindi ka naman nila kilala, pero kung maka-judge, kung makapagsalita, or makapag-give ng information, mali-mali, pwedeng nandun sa point na yun. So, iba naman sa inyo, mag-ingay sa gunting, tsaka sa bull. Yan. Ang nakikita ko rito is something need to cut the situation when it comes to a scissor. Siguro kasi we have the panel, di ba? Ibig sabihin, ito panel para siyang di ba? Parang pagwawagi ng sitwasyon. Something need to cut para magkaroon ka ng pagwawagi sa buhay. Kumbaga, parang gumaang yung energy. Meron kang dapat i-let go or may dapat kang i-cut. Sa iba naman sa inyo, someone want to cut the cord pagdating sa iyo. Or pwede rin kasi may nag-cut ng cord, ikaw or siya, kinat niya yung cord ninyong dalawa, di ba? Yun ang nakita ko dito. Ganun. And we have the hard work ahead. When comes sa table is empty siya, di ba? Pagdating dito sa situation na to, but still, may darating sa iyo, no? Nandito yung point. Kasi you have the opportunity and windfall, ibig sabihin may darating na oportunidad sa iyo na ito is makakatulong sa iyong paglago. Sa iba naman sa inyo, is bigyan mo talaga ng effort and hard work at kailangan mo magsiyasat o mag-seek
ng information para makamit mo itong si opportunity and windfall. Sa iba naman sa inyo, meron kayo bibigyan ng hard work dahil may pag-aaralan kayo for your growth. Sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga hard work na parating sa'yo, nakakaharapin mo daw this time. Kasi meron tayong staff. Ito ay sa iba is a blessing, no? Or an opportunity for a windfall. Ito yung reward na makakamit mo. Yun ang sinasabi dito. Congrats, kasi maganda naman siya talaga. Diba? Baka may mga opportunity, project, ganyan, na parating. Diba? May mga magbubukas sa'yo, no? Ito rin kasi yung dolphin, no? Makakapagpaano. Lagay natin itong si si Stop, si Blessing, at si ito. Diba? Medyo hindi maganda, diba ate? Basta matauhan kayo. Matauhan. May batang babae ako nakikita. Hindi ko alam kung sino. Maybe you are dealing or ikaw ito. Yun. Pwedeng ikaw ito or pwedeng makikilala mo or pwede siya makakatulong sa'yo or makaka-partnership mo o karelasyon mo siya, kapatid, anak. Kung sino man siya, no? Basta maybe you are dealing sa isang younger woman. When it comes sa younger woman din, is, sa iba sa inyo, is, either there's someone sa buhay mo na very playful, no? Or nahandin yung point, sa iba naman, is immature. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo, no? Energy ni Aries. Or pwedeng anak mo yan, kapatid, diba? Kasama sa trabaho na maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanya. Energy ni Aries. Okay. Okay, when it comes sa iyong energy, medyo emotional ka this time, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. May mga lungkot akong nakikita sa iyo. May mga bagay ka daw na iniisip na parang naghihintay ka ng liwanag o may hinihintay ka or may binahadon yung point na nalilito ka sa isa ibang aspeto ng buhay mo. Kakaliwa ka kanan, diretso, or marami ka lang talagang iniisip maybe, ano, na doon sa point na may mga pinapantasizing ka, daydream, or pwede rin kasi sa iba sa inyo is merong may sakit ka ba? Kasi naglo-low yung energy eh. Sana wala kayong sakit. Sana wala na kayo sakit. Basta, kung may sakit kayo, alam niyo naman siguro pala ko sinasabi, di ba? Hanggat maaari, medyo parang sisipunin ka, lalagnatin ka, i-remedy mo na siya, no? Para hindi siya lumala. Magpa-check up na kayo para hindi lumala. Okay? Yun. Yan, may mga sakit o may sakit o magkakasakit yung iba sa inyo, no? Kasi naglolo yung energy, medyo sensitive o magiging sensitive ka this time. Sa nakita ko sa dito, pwedeng iba sa inyo, become sa yung energy is may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang o bandang likod, or may mga ubo, sipon, lagnat, thyroid, masakit yung lalamunan, garalgal, basta mga ganong situation, ganyan. Or pwede rin may mga time na hindi ka mapakali, ang dami mo siguro iniisip, may mga anxiety, burnout, or if you're feeling stagnant in some aspect of your life, pwede na doon sa punto. Pwede rin kasi iba sa inyo is nakakaroon kayo ng mga baka may kinaka-stress ka, di ba? Yun. Pwede rin na naiinip ka, nayayamot ka, may mga sadness eh. Hindi ko alam bakit, pero there's a sadness situation. Medyo emotional, no, yung sitwasyon mo this time sa nakikita ko sa'yo dito. Basta ingat na lang din kayo. Sana wala kayong sakit lahat, or wala, kasi we have also the family, no, pwedeng a part of the family, pwedeng nahando sa point na yun, o may taong kukonect sa'yo, kasi may nararamdaman siya, o meron siya sasabihin sa'yo. Medyo may lungkot siya, o may sasabihin siya sa'yo. Yun. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy is
medyo, ang nakikita ko kasi sa inyo, labis kasi kayo magbigay, no? Labis-labis kayong magbigay na hindi mo na mapapansin at the end, lungkot ang kapalit nito. As in, binigyan ko na ng warning ha. Huwag labis. Tingnan natin ang parating kay Aries. Parating po. Uy, ang dami naman yun. Ang dami naman universe. Di ba? May pagkatamad talaga si ate. Alam niyo yun. Tingnan natin. Parating sa'yo, Aries. Oh, talaga. Ah, talaga. Aba. May nakita ako. Okay. Alam mo ba, Aries, maybe ikaw ito ha, or ano ha, kasi energy reading po tayo, vice versa. Meron ako nakikita dito. Meron ako nakikita, sabi niya, apology, forgiveness. Natauhan ako. Gusto ko tang kausapin, gusto ko makapag-usap, gusto ko makapag-ayos. Pumapasok ka sa isip niya, naalala ka niya, namimiss ka niya, maybe sa iba, or natin yung point na nagkakaroon siya ng reminiscing from the past. Sa iba naman dito, itong tao na ito is nagkakaroon siya ng ano ba dito? Comparison. Yon ang nakita ko ha. And okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, merong sitwasyon sa buhay mo na nangyari na noon na mauulit muli ngayon o paulit-ulit ito. Handito rin yung point na may hoping, wag naman lahat, kasi there's a failure situation na magaganap o mangyayari sa buhay mo na kahit ibigay mo yung full of effort mo doon sa bagay na yon is magfe-fail siya. O kahit na magko-commit ka doon sa sitwasyon na yon is there's a failure situation na magaganap o mangyayari. Pwedeng ito is sa trabaho mo, sa pera mo, o sa mga taong connected sa iyo. Isa, dalawa, o tatlong tao man yan, no? I-connect mo na lang sa iba sa inyo. Or pwedeng siya is manggaling either sa magulang or sa isang lalaki. Sa iba. Iba dito kasi karelasyon yun eh, no? Pwedeng yung asawa mo, pwedeng magulang mo, pwedeng kabit mo. Ay, joke. Pati si ate mag-judgmental eh, no? Basta yon. Yung iba sa inyo, medyo, may mga sitwasyon daw na medyo feeling bored ka. Para nakaka-boring. Yan, sa tao man yan, o sa trabaho mo yan, feeling boring ka. Feeling bored. And then also, may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo. There's an enemies eh, no? Ako nakikita sa iyo, no? Yan, may mga enemies. Or may taong inggit, galit, pagdating sa iyo. O, diba? Ginulo lang. Iba sa inyo is magiging busy daw kayo. Ibig sabihin, meron kang sitwasyon. Sa iba, busy to ha. Hindi ko alam kung anong pagkakabisidihan mo. Either may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin. No? Or sa iba dito, meron kayong mga i-evaluate na sitwasyon. Pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo, meron kayong sitwasyon na ginawa mo na noon. O nangyari noon, maybe, nagagawin mo siyang muli ngayon. Ibig sabihin, halimbawa, meron kang trabaho dati, o meron kang same pattern ng trabaho dati, halimbawa lang then mauulit yun ngayon. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga action and movement na gagawin mo. Sa iba naman sa inyo, medyo may struggle na magaganap. Ako nakikita. Pwede rin kasi na mag-struggle ka sa mga opportunity na darating sa iyo. O kaya naman
is sa connection mo. Sa mga taong nakakonect sa'yo, halimbawa sa love life mo o kaya sa trabaho, ganyan. May magtatapos eh. Ang sabi to may magtatapos. May magtatapos, end of a cycle, sa iba dito is transformation, may pagbabago, may paglipat. Hindi ko alam kung ano yung paglipat na sitwasyon. Either may lilipat, may ililipat ka o lilipat ka. Paumaga, patanghali, panggabi, trabaho, place, tirahan. Basta may paglipat. O may mga pag-uusapan related sa paglipat. May mga time daw na mananak daw yung ulo mo at paa mo. Sabi ko sa'yo, may taong may sakit eh. May struggle. Ang daming tao ah. May nagmamatsyag. Mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay. Ako nakikita sa inyo. May mga bagay doon na hindi mo nakikita. May mga bagay na hindi mo nakikita na mangyayari. Alam mo yung parang padadamahin ka at the first, tapos yung kasunod nun, struggle ulit. Alam mo yung ganun. Huwag naman sana mangyari sa inyo, no? Basta you need to be aware na lang din, Ibig sabihin, mag-ingat din kayo sa mga bibilhin nyo. Yun nakita ko. When it comes to sinabi ko na parang padadam, halimbawa, is nagkaroon ka ngayon ng project, nagkaroon ka ngayon ng pera, nagkaroon kayo ng trabaho, o nagkaayos kayo ngayon. Parang padadamahin ka for a while. Tapos, after nun, mangyayaring muli yung hindi magandang sitwasyon. Parang ganun. Kaya you need to be very careful na lang din sa lahat ng aspeto ng buhay mo, para hindi rin mangyari yun. Kasi bakit nandito rin kasi si broken ring sa iba sa inyo. Iba sa inyo may mga pag-aawayan, may struggle, pag-aaway, conflict, disagreement, tension, pagkainis o pagkairita. May mga lack of, para sa lack of control, lack of cooperation, mga ganyan. Ako nakikita sa'yo. Someone want to commit, may tao na makikipag-commit sa iyo. Pero, either hindi ko alam kung aayain ka ba niya lumabas, o aayain mo siya lumabas, o may mga pupuntahan kayo malayo man o malapit siyan, there's sa travel, mga ganun. Pero ang nakita ko parang, interesado ka pero medyo mag-struggle ka raw. Or may konting dapat ayusin or kailangang isaayos, maybe. Ano ba yan? Ang daming pupo. Kaya na pa ako napupunas. Nagreklamador si ate. No? Alam mo dito, mayroon kang sitwasyon. Dalawa. Hindi ko alam kung ano sa buhay mo yun eh. Pero meron kang dalawang sitwasyon. Either magtatapos yun, or magbabago yun. Or, kailangan mo aksyonan yun. Yun yung nakita ko sa'yo. Dalawa daw siya, hindi ko alam kung ano yung sa buhay mo. Pero alam mo yun. Yung sinabanggit ko. Tingnan natin, dapat iwasan. Dapat iwasan ni Aries. Uy. May ano ka oh. Oops. Okay. Aba. Magdadagdag ako ng There's an achievement, die. There's an achievement happen into your life. Ang nakikita ko dito, ibig sabihin, either this a 4 days, 4 weeks, 4 months, may achievement na magaganap. May mga getting together, either close relationship, family unity reunion, o may mga isa-celebrate, no? Sa iba sa inyo.
Sa iba naman sa inyo is may taong gusto makipag-ayos or magkakaroon ng kaayusan. Handito rin yung iba na may mga pag-uusapan related to a wedding or may mga pupuntahan kayong wedding or celebration. Ang iba dito, community ito, community or teamwork kasi ang daming tao ako nakikita. May mga success and prosperity happen into your life. Sa iba naman is meron daw kayong dapat ayusin sa inyong bahay. Hindi ko alam kung bakit may bahay ba. Nagpapagawa ka ba ng bahay? May butas ba yung bahay mo? Sira ba yung bahay mo? Lilipat ka ba ng bahay? Basta may sinasabi siyang ganun eh. Or apartment. Basta tirahan ha. Yun. Sa iba naman is may magbubukas na oportunidad sa'yo na maa-achieve mo ito. Hindi man siya ganun kalaki, but still, achievement pa rin yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Siguro hindi sa inaakala mo. Halimbawa, meron darating na opportunity na project tapos inaasahan mo na mananalo o magkakaroon ka ng sahod with ka 1,000 pesos pero unexpectedly 500 lang yung natanggap mo. No, blessing pa rin yun kaya wag kayong kasi the more na magiging grateful ka at nandun yung gratitude mo, the more nabibigyan ka talaga ng sunod-sunod talaga yan, as in. Kasi makikita niya, ay, na-appreciate niya yung binigay ko sa kanya kahit maliit lang ito, kahit na ganito lang ito. Hindi niya inayawan, hindi niya iniwasan, ganon. May ganong mangyayari sa inyo. Kakaroon daw ng pagbabago sa buhay mo. Kasi iba sa inyo, tatahak daw kayo ng path. Pero bakit nagdadalawang isip kayo? Unfinished business, meron. Ang sabi dito, isa, dalawa? May unfinished business ka? Dagdag yun ha. Dinagdagan ko lang kayo. Okay, dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Iwasan mo is iwasan mo na malack of idea ka, tamarin ka, malack of creativity ka, o malack of plano ka. No? At hindi ka mag-focus sa iyong ambition o sa mga pangarap mo sa buhay. Iwasan mo rin na maging very close-minded ka o hindi ka maging open sa lahat. Or yung mga taong gano'n na close-minded, umiwas ka. Umiwas ka na panghinaan ng loob, hindi makapag-focus, at yung mga tao, being disloyal or mga taong disloyal, iwas ka doon. Or ikaw mga taong manglilinglang, iwas ko. Ikaw ito, iwasan mo rin. Andun yung point na yon. And syempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang ayusin, kumpunihin, isiyasat, i-recover, gawin, no? Harapin. Kumbaga, wag talikuran ng basta-basta. Okay? Harapin, kumbaga, yun ang sinasabi, ha? Hindi porket na ayaw mong harapin. Kung may mga bagay na gano'n, no? You need to, kasi under yung point na you need to fool yourself sa isang sitwasyon to recover it or maayos yon or makumpune o bumalik yun sa dati or bumalik ikaw sa dati or bumalik sa sitwasyon, mga ganyan. O maayos yung sitwasyon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Aries. Maharap kayo sa love. May mga tao na i-judge ka. Okay, when it comes sa love, kung single ka, kung single ka is isa, dalawa, or pwedeng tatlo sa iba, babaero ka ba? Lalakero ka ba? Sabi ko, judgmental ako. Ako ata yung judgmental, Well, sana wag ka mapasok sa third party relationship. But still, iba sa inyo is merong tao dito na mararamdaman mo kasi mabait siya sa'yo. Matagal mo itong kilala
Ako nakikita dito, pero mag-ingat ka sa kanya. Kasi meron siyang itinatago sa'yo. Yun ang sabi. Mag-ingat ka na lang. And then also, kung kayo nagkahiwalay nitong tao, oo, nagkaroon ng pagtalikod, nagkaroon ng pag-withdraw. Kasi, kung titingnan ko dito maybe sa iba, hindi naman lahat, maybe sa iba, nagkaroon talaga ng third party, or sa iba, they think of you as my friend. Ano yun? Friends with benefits ba to? Galileo wag naku. Ako yan, sinipa ko na yun. O diba ang taray ni ate? Yun ang nakita ko dito Sana wag kayong papasok sa mga ganong sitwasyon. No? Or pwede rin naman kasi na naalala ka niya, kasi nandun din sa sitwasyon na nagmamatsyag itong taon na ito. Nahahatak siya ng nakaraan o nahahatak pa rin siya ng sitwasyon sa nakikita ko dito. Andun pa rin naman yung point of thinking na may unfinished business daw siya sa iyo Hindi ko alam bakit Pero may sinasabi siya unfinished business pagdating sa iyo. Yun. Pero they still reminiscing the past connection, or maybe sa iba is namimiss ka niya, or nagkakaroon talaga siya ng pagbabalik tanaw sa connection na ito. No, baka magkaroon kayo ng connection o mag-text siya sa'yo, makareceive ka siya ng news, magkaroon ka ng communication, ganon. Yun na nakita ko dito. Sa mga may third party relationship, oo, kasi hindi lang naman ikaw yung kausap niya. Tsaka mararamdaman mo yun. Kasi medyo may paghihigpit siya. Or maybe ikaw rin naman din kasi yung third party, di ba? Huwag naman sana. Pero kung iba, hindi ko yung third party, pero mararamdaman mo daw yun, na may third party talaga. At maaring iba sa inyo is talagang matagal nang ganito, no? Na ganito yung connection na ito. O matagal na siyang ganito, or maybe this is you, sa nakikita ko sa ito. Kasi hindi lang naman ikaw yung ini-entertain niya, marami din naman siya ini-entertain, marami din naman siya gusto kausap, ganun. May pagsisinungaling talaga, hando yung betrayal, panglalaki, pambabae. Siyempre, hando yung pagmamanipulate, hando yung pagkokontrol sa sitwasyon o sa connection na ito. Na, well, sa yung desisyon na to, di ba? Ate, mahal niya ba ako, Kung mahal ka niya, hindi ka niya gagawin third party. Kung mahal ka niya, hindi siya magta-third party o hindi siya gagawin ng third party. Yun lang yun. Okay? Kasi magkakaiba tayo ng interpretation. No? Tandaan nyo, dito sa situation na to, friends with benefits yung nakikita ko, or you are only my friend. Ganon. Sana wag naman. Okay, kung kayo is walang third party relationship, may mga biglang magaganap o mangyayari na makakaramdam ka ng lungkot. No? Or maybe, meron siyang sasabihin sa'yo, or ikaw may sasabihin ka sa kanya, na may hihilingin sa sa'yo, or kailangan mo siyang paboran, or pwede rin naman nalalabas kayo, mag-chill kayo, or pwede rin na itong tao na to, or ikaw, is to give love and support pagdating sa iyo. Nahandun yung purity heart, or purity spirit ng isa sa inyo, sa nakikita ko dito. And then also, yun nga lang, merong siyang may pag-iwas Hindi ko alam kung pagsisinungaling ito sa iba, or may mga bagay lang na hindi niya sasabihin talaga sa iyo. Pwedeng ito kasi sa iba is either sa travel, o kaya may mga pupuntahan lang talaga kayo na exciting situation, o kaya naman is nangyari na ito noon, tapos gagawin niya umumuli ito sa iyo. Pero, syempre, wala naman kayong third party, kaya good term pa rin siya. No? Yan. Baka may mga surprise parties, or mga dadaluhan kayo, o kaya is may mga pupuntahan kayo, di ba? Mga ganun. Baka may sasabihin sa sayo. Tingnan natin ang iyong money, Aries. Kamusta po yung money ni Aries? Money ang trabaho to, Okay, thank you po. Okay, when it comes sa iyong money and trabaho, sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga offer na darating sa iyo, or may mga
project ako na nakikita, no, sa iba sa inyo. Magbibigay ka daw ng effort dun eh. Parang magbibigay ka ng hard work doon sa sitwasyon na iyon. Sa pera mo naman, kung ano daw yung trabaho mo, yan yung makakamit mo talaga. 'Di ba? Yun yung makakamit mo. Sa iba naman sa inyo, ang sinasabi dito is may mga financial problem sa iba or pwede magkakaroon ka ng mga problema related to your work. There's a hardship situation sa iba sa inyo. Kaya ang sinasabi dito sa inyo is kailangan daw na handun daw yung high determination mo or kailangan mo daw talagang makipagsapalaran. Kumaga take a risk, no? Nandun sa point na you need to take a risk. Huwag magpa-stuck. Nandun sa point, kailangan mo mag-action, ibig sabihin, or mag-forward. Sa iba naman sa inyo, may mga project na darating sa iyo or may mga offer na darating sa iyo. Yun ang sinasabi dito. Pero hindi ko alam bakit may konting lungkot na magaganap sa iyo. May konting lungkot eh. Yun na nakikita ko dito. May konting lungkot, abandonment, or rejection. Siguro hindi ganun kalaki yung offer o hindi man ganun kalaki yung, tulad ng sabi ko sa iyo, expectation, pwedeng nahandle sa point na yun. Yun. Yun na nakikita ko sa inyo. Sa pera mo is may success naman ako nakikita pero hindi kasi siya ganun kalaki. Pero at least blessing pa rin siya, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. So iba sa inyo, mag-ingat kayo sa pera nyo kasi there's a hardship pagdating sa pera. Or pwede rin naman kasi na may mga pagdadaanan ka na magiging hard ang trabaho at pera sa iyo. Pwede na doon sa point na yun. Pwede may mga pagkakagastusan ka o may mga situation na mag-struggle sa iyo, ganyan. Yun ang nakita ko. Sa iba sa inyo, mag-action kayo Arigato namaste, God bless.